Masayang araw, mga ka-PL. May bagong programa po si Mr. President na kalulunsad pa lamang, mga ka-PL. At pinangunahan po siyempre ng kanyang may bahay na si First Lady Araneta Marcos, kapartner naman ito, mga ka-PL, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Itong tinatawag po nila, mga ka-PL, na Walang Gutom Kitchen. Napakaganda po ng titulo, mga kababayan. Titulo pa lang, aba, yung taong nagugutom, pag narinig mo, ito na ang pag-asa ko para sa pang-araw-araw. Mabubusog ako. Pero, mga ka-PL, nung tinapos ko pong panoorin itong balitang ito, aba, napamura ako. Bakit? Abay, mantakin nun ninyo, mga ka-PL. Mula di umano itong mga pinakakain nila sa mga taong lansangan, sa mga pribadong kumpanya na mga tira-tirang pagkain. Sa madaling salita, mga kababayan, pagpag ito. Oo, walang gutom, pero baka naman may impatso ito. O, ito po ang balita, mga ka-PL. Himay-himayin po natin ang video. Ganito lang po ang gagawin ko para mahimay-himay natin. Okay, at saka higit sa lahat, maiwas po tayo sa copyright. Okay? Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike na ng video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito na, mga kababayan, himay-himay po natin. Pakinggan niyo pong maigi. Lalo na po ito mga sinasabi ni Rex Gatchalian. Ayan. Inulunsod na ngayong araw ang kauna-unahang food bank sa bansa. Ay tugunan ang kagutuman sa bansa, lalo na sa mga nakatira sa bansa. Pinangunahan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Department of Social Welfare and Development ang pagbubukas nito. Ang detalye sa ulat ni Benji Dorango. Ayan. Hindi ito restaurant, hindi rin fast food. Ayun. Pero ang foods, parehong restaurant quality. Masarap ba? Okay lang po, masarap. Ito ang bagong bukas sa Walang Gutom Kitchen na mismo si First Lady Lisa Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas ngayong araw. Prioridad ng Pangulo natin, Ferdinand R. Marcos Jr., bukasan ng kagutuman. So kung matatandaan nyo yung program natin. Di ba? Ang ganda ng hangarin nila, mga kababayan. Bawasan ang kagutuman. Pero nakakalungkot po. Nakakalungkot na nakakatawa. Bakit? Gusto mo palang bawasan ang kagutuman, bakit hindi ka humugot ng malaki-laking budget mula dyan sa mga tinatago nyo? Diba? Kung ayun na nga, pinuno ninyo ng kalalaking halaga, 5,000, bawas-bawasan nyo yun. Dito nyo ilagay yung iba. Hindi porke yung mga tao pinakakain ninyo, mga nakatira lang sa lansangan, mga walang hanap buhay, mga walang matirhan, yung mga tira-tira ang ipapakain ninyo. Tao din, di hayop yan, tao yan. O, ito tuloy natin. Kung walang gutom, yun yung food stamps na umaandar na, wherein we give supplemental food credits. Ang programa, tutulungan ng isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act number 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang may ipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWDs. Ayan na, di ba? Narinig nyo? Ulitin natin ng konti, para marinig ulit mamaya. Mga tira-tirang pagkain, mga kababayan, sa mga pribadong kumpanya. Ibig sabihin, yung mga binili na ng mga customer, ganun ba yun? Nagtatanong lang ako, kasi baka mamaya mali pagkaintindi ko Yung hindi naubos nitong mayaman na kumain sa isang restaurant at itatapon na lang sana ng mga taga-dishwashing area. Ayan, kasi doon pupunta yan Di ba? Bago ilalagay doon sa mga
isang malaking balde. Kasi mga kababayan, bilang nagtrabaho din ako noon sa isang restaurant, meron kaming drum talaga sa loob na yung mga hindi natirang pagkain, doon ibinubuhos yan. At binibili naman yung sa amin, nung araw, 500 lang yun. Binibili sa amin, 500. At ang bumibili ho nito, yung may mga alagang baboy. Pero, ang ginagawa nila, mga kababayan, ito sa Walang Gutom Kitchen po, hinihingi daw nila yon. Ganun ba yun? Kawawa naman po yung ating mga kababayan. Ginawa niyo pong baboy. Huwag niyo sabihin na etong isang taong to, umorder ng kare-kare, hindi na ubos, may dalawang hiwa, pinabalot, ibigay dyan. Ganun ba yon? Tapos isa naman adobo, may natira isang pirasong hiwa, ibalot. Ganun ba yon? Di ba, pagsama-samahin naman talaga yan, napakadagdag trabaho pa yan noon eh. Doon sa restaurant o sa pribadong kumpanya na pinanggagalingan ng pagkain. Di ba? Ituloy natin yung video. Ayan. Ito ang Republic Act number 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang may ipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa Food Hub. 700,000 food poor ang maaaring matulungan itong program. Ipoproseso. Siyempre, lulutuin ulit yan. Mga kababayan, tira-tirang pagkain. Iba't ibang putahe mo yan. May adobo, may kare-kare, may fried chicken. Maliban siguro sa pansit kasi madali nang mapanis. Kung ano-ano pang may mga karne o isdang pinirito, isdang sinabaw. Siguro uulitin pagdating yan doon dito sa kusina man ito nila ginawa, uhugasan yung mga karne na yan, tapos iluluto ulit. Yun po ang ipapakain nila. Ako, mga kababayan, pinagdaanan ko po yung ganito trabaho Restaurant. Namasukan tayo noon Halimbawa, kami, may natira kaming kare-kare. Kaunti na lang talaga, mga 8 piraso na lang o 10 pirasong hiwa na lang. Nilagay po namin sa freezer yan. Hinuhugasan muna bago nilalagay sa freezer. Pero kinabukasan, idadagdag yan doon sa bagong lutong same na putahe. Hindi yung iluluto mo sa ibang gawin mong adobo yung mula sa kare-kare. Hindi ganon. Malamang baka ganito po ang ginagawa nila. Ituloy natin. Mga ito ng gobyerno, kauna-unahang food bank na pagtutulungan ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Dalawang problema ang masusolusyonan sa programang ito, ang kagutuman at food wastage. Kaysa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan, makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food Yun na nga. Di ba? May pakinabang din yung paliwanag ni Rex Gatchalian. Kesa daw itapon na lang, dahil na lang daw doon. Pero kung lalaliman po natin yung ating pag-iisip, lumalabas po ito'y pagpag pa rin. O kaya, pinakakain na lamang ito sa mga alagang baboy, bago ibenta, gano'n. Diba? Tama ba ito, mga kababayan? Abay, napakalaki po ng pera ng gobyerno. Utang dito, utang doon ayuda dito, ayuda doon. Bakit di na lang doon kumuha? Imbes na, halimbawa, may pang-ayuda kayo na 39 billion. Pwede ba yung 30 na lang, tapos yung 9 billion, ilagay nyo na lang dito? Yung decente talaga. Alam nyo, mga kababayan, ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy, na pinangunahan po ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho nagpapakain ng ganito. Yung tira-tira. Napakarami ho niyan. Nakita niyo naman siguro, nung pinasok nila Torre ang Kingdom of Jesus Christ na napakaraming membro, hindi lang doon sa lugar na yun. Mayroon pang iba't ibang dako sa iba't ibang bansa, mga kababayan. Sa Pilipinas na lang tayo. Araw-araw nagsasaing po sila ng 50 kasakong bigas. Paano na lang yung ulam? Di hamak na mas marami. Walang
pagpag na pagkain. Pero hindi ho yan gobyerno. Religious group po ito, mga kababayan. Pero nagagawa nilang mapakain, nagagawa ni pastor na mapakain ng kanyang mga membro nang hindi nanggagaling sa mga pirmadong kumpanya para ipakain sa membro. Walang ganun. Kasi walang korupsyon. Kaya nagagawa ni pastor. Hindi ko sinasabing may korupsyon sa administrasyon ni Marcos. Kayo na pong humusga. O, ituloy po natin. At food wastage. Kesa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan, makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts ang irarasyong sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin. Masarap ba yung kinakain mo? Apo. Ganyan? Yan ang kahuling kumain ng ganyan. Dadaan naman daw pala sa food expert mga kababayan. Paano kaya nila ito i-examinin ng mga pagkain? Isa-isa? Teka, sandali. Yung kumain ito, merong TV, gano'n. Yung isa naman, kumain ito, wag to kasi nakita namin may hepa. Ganon. Sus ko naman, napakadali namang sabihin niya na dumaan sa food expert para nga naman sa magandang presentasyon. Di ba? Parang presentation lang yan. Diyos ko naman. Di ba, mga kababayan? Sa madaling salita, budol pa rin ito. Ituloy. Gutom nating kababayan, makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts ang irarasyong sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin. Masarap ba yung kinakain mo? Apo. Ganyan? Yan ang kahuling kumain ng ganyan. Maganda po dito eh. Nasa 80 tao nakakain ngayong araw, pero patay ng proyekto, makakain araw-araw ang mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan natin nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Basta nagugutom ka, pwede ka pumunta dito. Ang Walang Gutong Kitchen ay matatagpuan sa Nasdaqi Building sa FB Harrison, Pasay na dating isang Pongo facility na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Bukod sa food hub, sa gusali rin ito naninirahan ang mga taong lansangan na walang mauuwian. Benji Durango, Ayan. sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. In interview naman, siyempre, wala ka na makain, magreklamo ka pa. Siyempre, sasabihin mo talaga, okay, masarap po. Kasi naman sa magkalam yung sikmura mo, o kaya ikaw pa mismo ang magkalkal ng mga basura dyan para makakuha ka ng pagpag, di pumunta ka na lang dito sa Walang Gutong Kitchen, huwag ka nang magreklamo kung ano ibibigay sa'yo. Pero mga kababayan, sa madaling salita, para sa akin lang ito Ewan ko lang kung ano pakiramdam nyo, ano ang opinion nyo tungkol dito. Walang pinagkaiba po ito sa mga pagpag, mga kababayan. Mga napupulot po sa mga fast food chain, mga kadalasan dyan, manok man yan, tapos hinuhugasan, tapos inaadobo. Yung may nabibili ho niyan mga kababayan tapos ganito rin ganito rin ang sistema. Iba't ibang putahe man ito galing kasi restaurant ito Meron mula sa adobo, kare-kare, mechado, bla bla bla, uhugasan, lulutuin ulit. Pagpag pa rin yan. Di ba? Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.